Hi guys, good morning. So today is Monday. It's August 17. Grabe, kalahati na agad ng August. Ang bilis. So tayo mga traders, ang pinaka-inaabang talaga natin ay ang Monday. Lagi tayo excited dyan. So medyo grabe, ang lakas ng kulog, lakas ng ulan. Wala pa ring humpay yung ulan ngayon. So sana yung mga apektado ng ulan dyan, nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Pinagpapray ko kayo lagi. And I'm just really grateful and blessed to have this kind of skill na pwede tayong kumita ng dollars kahit na wala tayo sa ibang bansa. Pwede tayo kumita ng pera kahit na hindi tayo pumapasok sa work, na pupunta ng office, may kapagsapalaran sa traffic at baha. I'm just really blessed to be in this industry. So ngayon, ano ba mga kaganapan natin sa gold, sa mga traders na ng gold? Kasi as you all know, ako po metal trader. So trade po tayo ng gold digitally. Hindi po tayo nag-i-imbak dito sa bahay ng mga bar ng gold, but nag-trade tayo ng digital gold. So, ang ginagawa natin is speculation. So, mga speculator tayo. So, titignan natin if may potential yung market na umakyat or bumagsak. Kapag aakit yung market, mag-buy tayo. Kapag babagsak yung market, mag-sell tayo. So, ngayon, gumagamit tayo ng mga different data, mga fundamental, technical, para malaman natin ano yung potential na puntahan ng market. So, ngayon, kung mapapansin nyo, si gold is very bullish. So, ano yung mga sumusuporta kay gold para maging bullish siya? Number one, as you can remember, yung NFP result natin sa US very, very weak, diba? So, negative 23,000 yung naging resulta. So, ibig sabihin, ang daming walang trabaho. And ang dami rin nag-claim na unemployed sila. That's why nag-claim sila ng mga unemployment benefit nila. Siyempre, kapag may mag-gano, nababawasan yung pondo ng gobyerno kasi maraming mga unemployed, which is not good for US. And therefore, yung potential na magtaas ng interest rate ni Fed, bumababa rin, di ba? Kasi syempre, hindi ako pwede magtaas ng interest rate kasi kailangan kong palaguin yung boost ng ekonomiya para matulungan syempre yung mga mamamayan ng US. So, hindi sila makakapagtaas ng interest rate. Kapag ganun yung nangyari, kapag hindi mataas ang interest rate ng US, there's a high chance na syempre yung mga investors pupunta na sila kay gold. And therefore, another reason yun to support gold kung bakit siya tataas. Pangalawang reason, CPI and PPI. They were actually soft. So, yung CPI, Consumer Price Index, at PPI, which is Price Producers Index, ito ay mga data tungkol sa inflation. So, itong nakaraan, nagkaroon ng release ng data na walang pagbabago sa inflation. So, ibig sabihin, for the longest time this year, ay na-expect ng market na magkakaroon ng interest rate hike because of the inflation. So before, ang probability daw, ang chances daw na possible magtaas ng interest rate was roughly around mga 75%. Right now, ang sentiment ng market below 30% na lang. So ibig sabihin, they were thinking na medyo malabo na magkaroon ng interest rate hike this coming September. So ang impact nito sa gold, syempre bullish. Another factor na supportive kay gold yung pagbaba ng presyo ng dollar and syempre ng treasury yields. This morning, ngayong August 17, nag-weekend daw yung dollar. And yung edge for treasury yields bumaba rin talaga at bumagsak. So, they're expecting na, again, syempre si Fed, baka mag-pause siya ng possible rate hike, diba? So, kung papansin nyo, yung tatlo na mga binanggit ko kanina, puro tungkol sa pagtaas or pagbaba ng interest rate. Kasi siya lang talaga ang pinakamadalas na inaabangan ng market, yung interest rate na yan. So, yan yung nakakapag-make it or break it ng market, diba? And another factor, syempre, na lagi ding inaabangan ng market, yung Strait of Hormuz sa Iran. And kamusta ba to? Kasi ito yung nagkukos ng pagtaas or pagbaba ng inflation. Syempre, kapag wala masyadong nakakadaan na mga ship para i-deliver yung mga oil, then ang tendency nito kapag onti yung supply na pinapadala sa mga iba't ibang bansa, tumataas yung presyo. So, pag tumaas yung presyo, kasunod na nito, syempre, inflation. So, itong nakaraan, nagkaroon ng pag-slow down ng shipping ng oil, like dramatic ang pagbawas niya. Kasi nito, na-report daw, nasa 5 lang na mga commodity vessel ang dumaan nitong weekend, Saturday and Sunday, which is unusual yon kasi normally, last weekend, nasa 31 siya. So, imagine niyo yun. Bakit ganun? From 31 na dumadaan ng mga commodity vessel, ngayon, 5 na lang. So, there's a possibility na talagang medyo heightened pa din talaga yung war between US and Iran. So ngayon, merong magkasalungat na dalawang factors na medyo nagpapagulo sa gold. Kasi number one, andyan yung inflation risk because of the oil, because of the war sa US and Iran, and also yung inflation and weaker USD na supportive naman kay gold. So, ngayon, may parang alam mo, parang tug of war siya na naghihilahan. That's why
Mapapansin nyo rin kay gold, hindi siya makapagtuloy-tuloy paakyat dahil nga dito sa mga fundamental news na to. But you have to bear in mind na right now, maraming mga central banks ang namimili ng gold. And therefore, this actually gives a stronger structural floor para umakyat, lumipad. Dahil ngayong Q2 ng 2026, meron daw 289 tons na binili ang mga central banks. So there's still demand. And si China is actually one of those countries na talagang continuously na bumibili ng gold. Kaya mapapansin nyo rin talaga, iba yung galaw ng Asian session recently, di ba? So, ito mga fundamental news na to, mas relevant to syempre do sa mga swing trader, position trader. But if you are doing scalping, medyo hindi na siya ganun ka-relevant for you. So, ang mga possible na abangan ng mga traders syempre yung meeting sa FOMC this coming August 19. So, ito yung possible na magpabago ng short-term sentiment ng market. So, dun sa minutes, abangan nyo kung yung Fed ba ay concerned dun sa weak growth ng employment. Kasi nakita nyo, di ba, ang baba nga ng mga may bagong trabaho sa US. So, kapag ito yung medyo concern ng Fed, possible na umakyat si gold dahil syempre mataas ang unemployment, mababa ang may bagong trabaho, mababa ang mga sahod. Possible nito, syempre wala masyadong money circulation and therefore bababa yung yields, bababa si US dollar, and si gold possible umakyat. Pero kapag ang minutes sa FOMC ang in-emphasize nila yung risk sa inflation and syempre yung willingness nila na makapagtaas ng interest rate. Possible, syempre si yields aakyat din yung value ng dollar, babagsak naman si gold. So, pwede nyo abangan yun this coming, ano ba yung August na? Wednesday ba yun? Yeah, August 19. Pwede nyo abangan sa Wednesday kung ano yung magiging resulta sa FOMC meeting. So, ngayon silipin naman natin ang technical aspect. So, ngayon tayo sa chart ng gold. Sa 4-hour time frame tayo, guys. Kung papansin nyo, si gold has been bearish for the longest time, diba? Ang tagal niyang bearish and bumabagsak. So, ngayon, all of a sudden, from this descending channel, itong structure na to na nire-respect ni gold, binasag niya na here. Ayan. So, finally, binasag niya na from the time na nakita natin yung resulta ng NFP na talagang pabagsak din talaga yung employment sa US. So, from here, nagkaroon dito na breakout. Binrake niya yan, guys. Ayan. Karoon ng breakout dito and then nagtuloy-tuloy na siya paakyat. So, ngayon titingnan natin yung medyo mas malapit na view. Ayan. So, kung papansin nyo, naggawa na naman siya ng ascending channel dito and nire-respect niya to. Ayan. And then all of a sudden, bumagsak na siya this Friday. Pero nag-bounce lang siya dito sa support area na to and then umakit na siya. So, bakit siya bumagsak dito? Possible kasi dahil meron ding profit taking. So, from the time na nagkaroon siya, nag-bounce na siya dito sa ating area na to, which is ang ating supply zone, ayan, nag-react na yung market dyan and then nag-profit taking na yung mga pumita dito sa rally na to. And kung mapapansin nyo rin dito sa ating daily time frame, binasag niya na yung moving average 200. So, nasa taas na siya. Ayan o. Kung binasag niya na yan, nagkaroon siya ng retest sa area na to and then potentially, pwedeng umakit na siya ulit tuloy. So, pwede natin lagyan to ng trend line and tignan natin kung i-respect niya ba yung itong trend line na to. Kasi ito hindi niya na ni-respect this one. Yan. So, kung i-respect niya itong area na to, then potentially pwede pa siyang umakit ng tuloy-tuloy. So, kung nagsiswing trade ka, then meron ka pang potential dyan na pumasok dyan during this pullback. From this breakout sa MA200, this pullback, and then potentially pwede pa siyang umakyat. May possibility pa kaya itong bumagsak. Pwede natin tingnan sa Fibonacci retracement. So, pwede nyo gamitin yung Fibonacci para ma-determine nyo kung babagsak pa to or aakyat. So, dito de-determine natin hanggang saan yung possible pullback. So, kung bullish siya, dapat galing sa swing low, paakyat dito sa swing high. So, ngayon, ito yung pinaka-golden zone niya. This one, ito. Itong 0.5 to 0.618. Ayan. So, potentially, kapag dyan man siya ibabalik ng market, then baka bumagsak mo na siya dito and then siya aakyat pa lang. So, ang mangyari is ganito. Umakyat siya, babagsak dito sa golden zone, and tsaka pa lang siya aakyat ulit. So, ito yung area na possible na mag-pullback yung market. However, since meron tayo MA200 dito, ayan, itong MA200 natin, possible na ito na lang yung i-respect niya dyan, and tsaka na lang siya umakyat tuloy-tuloy. So, possible din na gano'n, na hindi niya naabutin tong golden zone na to. Kasi nga, meron na mamatibay na MA200 dito, na possible yan na yung maging basis ng market. Kaya kung nagsiswing trade ka, yun yung nakikita ko na potential na pwede mong pasukan. Kung nag-intraday ka naman, scalping,
Nagbabato ako ng mga setup ko dyan. Pwede kayo mag-join sa GC namin. Meron akong community GC wherein I send my insights. Just visit my Facebook, Legendary Trading Academy.